akala din natin minsan, pag mananampalataya ka ng Diyos, exempted ka na doon eh. Hello? You are not exempted. Meron siguro kayo naririnig na mga patotoo. Oh, yan, kasi nag-born again ka. Kaya nawala yung negosyo mo, nawala lahat. But we thank God. Alam mo, bakit ako naging pastor is because everything kinuha na Lord. So, to the point of view na sabi ko, kasi siyempre, as an OFW, lakas ng loob mo eh. Meron kang sariling income. May nakapagtapos ka. Lahat nandun. Pero at that time, winala lahat. At yung kagandahan nung winala lahat, you trust on the Lord. Amen. Up to this day, hallelujah. Pumunta kami ng Middle East, ni single centavo. Wala. Pero up to right now, di ba? Grabe ang Panginoon. Hindi yung sa sarili mong kakaya. Praise God, meron tayo. As an OFW, meron tayo nun. Pero we thank God that tayo pa rin ang magtitiwala sa Kanya. Dahil iba yung pakiramdam. Yung makita ko lang kayong nakangiti, makita ko kayong nandito, nagpapasalamat sa Panginoon, ibang joy. Yung akala nyo, ganito lang ako, pero the tears of joy inside out. Iba yun. Dahil hindi nababayaran ng salapi yung mga buhay na makikita mo. Sabi ko nga ni Kuya PG, iba naman yung tao ngayon ha. Paiba-iba yung tao, but praise God, hallelujah, may tao tayo natataniman ng salita ng Diyos. Yes, amen. Balang araw, parang akala natin wala, pero meron man mangyayari. Yes. Amen? And then, commitment to obey God's word. Be careful to do everything written on it. Hallelujah! Amen. Commitment. Kahit anong busy mo siguro naman sa buong araw, lalo na sa atin sa accommodation, we have plenty of time. Amen. Commitment. Try nyo. Ang saya. Amen. When I start reading the Word of God, ilang beses kung natapos from Genesis to Revelation, hindi yung cover to cover, hindi. But iba yung joy. Amen. Iba yung commitment. Yung, sabi ko nga ni Brother Rafi, sabi niya, iba yung saya. You read it, you don't understand, but you read it. Magugulat ka lang, ha? Alam niyo ba na every day may bagong revelation si Lord? Kahit 10 times, 100 times may binasa yung word niyan. May bagong revelation si Lord. Yun yung exciting doon. Try nyo. Talagang ma-amaze ka kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. That's the best thing na, wow. So be careful to do everything written in it. Meaning, true success follows consistent obedience. Obedience is always the key. If you want a great success, you need to obey the Word of God. Paano ka naman magkakaroon ng success? Wala kang pattern. Wala kang, sabi ko nga, wala kang document. Saan mo yan nakuha? Saan mo yan na ganyan na ganito? It is in the Word of God. Binigay na yan ni Lord sa atin. Kailangan na natin i-open, i-claim. You have to be careful to do everything written in it. Not partial compliance. Yung iba, nakabasa na kasi ako eh. Bukas wala naman. Nakabasa naman ako, bukas na naman. You try to grab, nung nasa Bible school kami, pinag-grab sa amin yung buhay namin. Natatawa ako dun sa buhay ko eh. Parang, nakita yung heartbeat. Nandito ka na. Tapos biglang, ang malupit nun, baka hindi na makabalik. Nandun na si lalim-lalim. At praise God, nagbasa ka naman ulit ng salita ng Diyos. Hanggang sa pag ganoon. Minsan yung buhay, akala ng roller coaster eh. Up and down. Pero pag nasa Panginoon ka dapat, sabi ng teacher namin, dapat yung buhay mo sa Panginoon ay tuloy. Ganun po dapat ang graph ng mga mananampalataya ng Diyos. You need to obey it, you need to have a commitment, be careful to do everything. Ako dati, kagaya din ng bawat isa. Sabi ko, bakit ngayon, naisipin nyo, linggo, from sunrise to sundown, nandun ako sa church. Hindi ko na sabihin ko. Kasi sa amin dati, 3 services, tapos nung nalipat ako sa Manila, 5 or 7 services kami doon sa inatinan ko. Kasama ko sa choir eh. Sunrise
to sundown. Tapos pagdating ng Lunes, lahat ng mga kliyente ko, sinasama ko kung saan-saan. Huwag yun ang tanong kung saan ako sinasama. Di ba? Tapos pagdating ng Huwebes, kasi may choir practice kami, umiyak ako kay Lord. Yung iyak na, Lord, linisin mo ulit ako. Di ba? Pero hindi pala yun ang gusto ng buhay ng Lord. Eh, sabi ko nga nun, yung iba, yung family ko, sabi nila, bakit ka umalis doon sa work mo? Di ba? Sabi ko, mas okay na sa akin na walang work na hindi ako mapunta sa dagat-dagatang ako. May purpose, Lord. Minsan tayo, akala natin, kumpante na, pero hindi. Pag may salita ka ng Diyos, hindi ka na ng buhay na gusto ng Panginoon. Yung gusto ng buhay na dapat tuloy-tuloy ka. And then, God's blessing.